Dominic, kasama ang media delegation sa pagpunta rito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dadalo sa ASEAN-Australia Special Summit. Kasama ng Pangulo si First Lady Lisa Marcos at ang Philippine delegation. Ayon sa pamahalaan, pagkakataon ito para kay Pangulong Marcos na katawanin ng Pilipinas upang ma-representa ang mga posisyon o opinyon ng bansa sa mga isyong pang-regional o pang-international. Ang pagpunta rito ng Pangulo ay kasunod ng naging imbitasyon ng Australian Prime Minister Anthony Albanese. Bukas pa ang mismong summit. Una nang sinabi ng Foreign Affairs Department na magkakaroon ng dalawang engagement ang Pangulong Marcos sa summit proper sa March 6. Una rito, ang Leaders Plenary kung saan re-reviewin ng mga pinuno ng mga bansa ang ASEAN-Australia cooperation para mas mapaigting pa ang magandang relasyon. Inaasahang pasalamatan ni Pangulong Marcos ang Australia sa pagsuporta nito sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na niratify noong 1982 at ang 2016 Arbitral Award for the Philippines kaugnay ng maritime issues, climate at clean energy track. Gayon din, Dominic, sa usapin ng people-to-people exchange at ang pagtutulungan sa pagpapalago ng ekonomiya. Ang pangalawang engagement ay ang Leaders Retreat kung saan magpapalitan ng panaw ang mga leaders sa mga geopolitical developments at issues na apektado ang Pilipinas at ang mundo. Tulad ng madalas na ginagawa ng Pangulo, kasama sa aktibidad nito ay ang meet and greet with the Filipino community at sa business community. Inaasahan din ang mga bilateral meetings ng Pangulo sa ilang bansang dadalo tulad ng Cambodia at New Zealand. Higit 70 years ang bilateral relations ng Pilipinas at Australia.